Araw mga kababayan, isang magandang balita, paglago ng turismo sa Pilipinas. Tumaas ng 15% ang bilang ng mga turista sa Pilipinas ngayong taon, ayon sa Department of Tourism. Kabilang sa mga pinupuntahang destinasyon ng Boracay, Palawan, Siargao at Cebu. Ang pagodla dito ay dulot na pinagting na promosyon, mas magandang pasilidad at mas ligtas na mga destinasyon. Patuloy namang hinikayat ang mga Pilipino na suporta ng lokal na turismo upang lalo pang mapalakas ang industriya sa inaharap. Ito ang inyong lingkod, John Bertito Royon para sa Radio Group 4. Magandang araw mga kababayan, isang magandang balita para sa ating mga nasa liblib na lugar. Mas pinalawak pa ang libreng serbisyong medikal para matulungan ang mas maraming Pilipino. Sa pangunguna ng Department of Health, DOH, katuwang ang Philippine Red Cross, nagsagawa ng medical mission sa iba't ibang malalayong barangay upang magatid ng libreng konsultasyon, check-up, bakuna at gamot sa ating mga kababayan. Kabilang din dito ang dental services, eye check-up at libreng laboratory test. Ayon kay DOH Secretary Maria Rosario Tan, layunin ng programang ito na maabot ang mga komunidad na may limitadong akses sa mga ospital at klinika. Ang kalusugan ay para sa lahat. Sisiguraduhin natin na kahit sa malalayong lugar may serbisyong medikal na abot kamay. Ani nila. Maraming estudyante ang labis na nagpasalamat dahil sa serbisyong kanilang natanggap. Ayon kay Mang Eduardo Santos, residente ng Barangay San Isidro, matagal na siyang may diraramdam ngunit ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataong magpakonsulta ng libre. Patuloy na isasagawa ang programang ito sa iba pang bahagi ng bansa sa mga susunod na linggo. Para sa karagdagang impormasyon kung kailan at saan ang susunod na medical mission, maaaring makipag-ugnayan sa DOH Hotline 155 o tumawag sa Philippine Red Cross 02-8790-2300. Para sa iba pang mahalagang balita, manatiling nakatutok dito sa Radyo Bayan 99.9 FM. Ako si Marites Lacanas, nag-uulat. Magandang araw mga kababayan, isang magandang balita, bumaba ang singil ng kuryente dahil sa paggamit ng renewable energy dahil sa solar, hangin at hydropower. Mas mura at mas matatag na kuryente ang ating matatamasa, mas maraming investment at pumapasok kaya mas abot kaya ang bayarin. Suportahan natin ang malinis at murang enerhiya para sa mas maliwanag na kinabukasan. Ito ang inyong lingkod, Joshua Dinidwa para sa Radio Group 4.